what the Senate did and what the House did was illegal. So bakit nakalusot po sa Senate? Tinatanong ko lang. Kasi kung hindi rin full transparency, ayoko sabihin ng lolokohan, ano? Pero hindi rin fully transparent eh. It will defeat the purpose, Mr. President. This is the 5th time that I'm filing this measure. I filed it in the 14th, 15th, 17th, and 18th Congress. Unfortunately, hindi po lumalabas sa committee. Walang committee report, particularly the written individual amendments submitted by members of the House of Representatives and the Senate to the respective chairpersons. Yung po ba kasama rin sa ma-upload ng mga dokumento? We will now have the ability to look at the changes on a very granular basis. Ang problema lang doon is hindi natin malaman kung sino sponsor or proponent ng amendments. Kasi sa ngayon, bulag po tayo lahat eh. Nakita lang natin, bumukol sa isang district. From say 200 million, bigla na lang naging 15 billion. And we cannot identify. Lacson, nakita ang pinakamalaking problema sa korupsyon. Kaya naman, Lacson, hindi na napigilang yanigin ang Senado. Itinulak ang pagbabago at ang pagsabog ng open budget system. At bakit hindi ang lahat tanggap ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kasi kung hindi rin full transparency, ayoko sabihin ng lolokohan, ano? Pero hindi rin fully transparent eh. It will defeat the purpose, Mr. President. This is the 5th time that I'm filing this measure. I filed it in the 14th, 15th, 17th, and 18th Congress. Unfortunately, hindi po lumalabas sa committee. Walang committee report, particularly the written individual amendments submitted by members of the House of Representatives and the Senate to the respective chairpersons. Yung po ba kasama rin sa ma-upload ng mga dokumento? We will now have the ability to look at the changes on a very granular basis. Ang problema lang doon is hindi natin malaman kung sino sponsor or proponent ng amendments. Kasi sa ngayon, bulag po tayo lahat eh. Nakita lang natin, bumukol sa isang district. From say 200 million, bigla na lang naging 15 billion. And we cannot identify. All I want is to trace back to the proponent or proponents, no matter how many proponents there are. Can we do that, Mr. President? We are for full transparency. Yeah. The best or the most genuine transparency is full transparency. Kasi kung hindi rin full transparency, parang ayoko sabihin ng lolokohan, ano? Pero hindi rin fully transparent eh. It will defeat the purpose, Mr. President. Because what we should know or identify, yung proponent, kasi naandun po yung taguan eh. Pagka hindi ma-identify, back to the proponent or proponents of the amendment or amendments. Ano, kanya-kanya tayo singitan na naman dyan, Mr. President. That's why when we were discussing that internally and I was consulting with the technical staff, because of that complication, my alternative is to make sure that the third reading, the committee report, Mr. President, we won't be able to identify the proponent of the amendment. Ang problema, hindi nga transparent. Kaya na-embolden yung mga ibang, mga ibang congressmen or even senators na magsingit ng kung ano. Anyway, hindi naman matrace sa akin yan eh. That's my concern, Mr. President. Yeah, I get if we want to be transparent, let's be fully transparent. The complication that we see based on my consultation is how do we attribute the amendment? Let's drop them, Mr. President. Pagkuha ng pondo. Kung ilan yung nag-amend sa amendment at in-amend yung amendment, at least we can backtrack. I get the point of Mr. President. It's just the... It's not really difficult, Mr. President. If we want to do it, it's not really difficult. Hindi mahirap i-upload yun, Mr. President. Tulong pa ako, Mr. President. Lacson, hindi na napigilang yanigin ang Senado. Pero bakit hindi lahat tanggap ang pagbabago? Sa loob ng Senado may lumindol. Hindi lindol na galing sa lupa, kundi sa isang pangalan. Ping Lacson, tahimik sa umpisa. Pero pag nagsalita, umaalog ang sistema. Ngayon, muling pinutok ni Lacson ang isyong matagal nang ikinatatago ng ilan. Sino ba talaga ang naglalagay ng mga amyenda sa budget? Matagal na niyang tinutulak to, 5 beses na, pero laging natatabunan. 14th, 15th, 17th at 18th Congress,
Pare-pareho ang ending, walang committee report, walang transparency. Pero ngayon, sa ika-5 pagkakataon, hindi na siya papayag na tuluyang manahimik. Pero teka, bakit parang ayaw ng iba? Bakit may mga kumokontra sa panawagan para sa open budget? Hindi ba't pera ng bayan ang pinag-uusapan dito? Kung walang tinatago, dapat walang takot, di ba? Ang gusto lang ni Lacson ay simple, tukuyin kung sino ang nagpapanukala ng bawat amendment. Hindi para manira, kundi para malaman ng publiko kung sino ang nagdadagdag at kung kaninong proyekto ba talaga yung biglang napasok sa budget. The chairman of the Finance Committee will divulge the identity of the proponents of the amendments on the floor to make it of record. It is for transparency. This morning, we had a cordial discussion, actually a solution-finding discussion with the distinguished gentleman from Valenzuela City. I thank a good gentleman from Cavite for giving me the opportunity this morning to confer with him. Our members will be given opportunity to look at the movements between the gap, the committee report, and they can propound questions. And we agree that when any of our colleagues will seek clarification on particular insertions or realignments or amendments, then the chairman of the Finance Committee will divulge the identity or identities of the proponents of the amendments on the floor to make it of record. As your chairman, I have to justify those changes in the committee report. The individual amendments as well as the committee amendments, they come after the committee report. That is where the committee chairman has agreed to divulge the identities of the proponents of the amendments if ever any of our colleagues will seek clarification. Yes, Mr. President, not only the proponents of the individual amendments, but also the history and justification. Thank you, Mr. President, for that clarification. And I agreed to the proposal as well as the agreement made by the swing sponsor because the outcome is the same. It is for transparency. Thank you, Mr. President. Thank you. Kasi sabi niya, it takes two to tango. May nagbibigay pero may tumatanggap. At habang may sumasayaw sa musika ng insertions, patuloy na natatabunan ang tunay na transparency. Kaya naman, hinamon niya ang Senado. Bakit hindi natin pangalanan ang mga may akda ng amendments? Kahit gaano karami, kahit sino, basta malinaw. Dahil kung hindi full transparency, it's not transparency at all. Ngunit dito nagsimula ang kaba. Habang binubuksan ni Lacson ang pintuan ng katotohanan, tila may mga nagmamadaling isara ito. Komplikado raw, maraming proseso, pero sagot ni Lacson, hindi mahirap kung gusto mong gawin. Kaya nga ang tanong ngayon, kung ang hangarin ay linisin ang sistema, bakit tila may takot sa liwanag? Bakit may mga bulong na mas mabuti ng huwag malaman? At bakit sa gitna ng panawagan para sa katapatan, may mga pipiliing mananahimik? Tandaan natin, sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, nirealign ang 74 bilyong pisong PhilHealth subsidy naging zero. Isang galaw na sumasalungat sa sin tax law. Isang malinaw na tanong, paano nangyari yun kung walang may alam? Therefore, kung hindi natin matutuntun kung sino ang nag-amyenda, paano natin mapoprotektahan ang mga batas laban sa lihim na pagbaluktot? Kaya muling binuhay ni Senator Ping Lacson ang panukalang Open Budget System, isang ganap na bukas na proseso mula sa dokumento hanggang sa pangalan ng bawat proponent. Para sa kanya, kung may kredito sa proyekto, dapat may pangalan din sa resibo. Ngayon, pinag-aaralan pa raw ito ng Senate Committee on Finance sa pangunguna ni Senator Win Gatchalian. Pero habang nakabinbin ang panukala, tanong ng taong bayan, hanggang kailan magiging confidential ang transparency? Hindi ito simpleng issue ng pera, ito ay usapin ng katotohanan, tiwala at tapang. Lacson na naman ang nagsimula, pero ang tanong, may susunod ba sa kanya bago tuluyang mapuno ang tanghalan? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng ingay ng politika, ang mga amyenda at lihim na pondo may mas malalim na paanyaya, hindi mula sa Senado kundi mula sa langit, kaibigan. Dahil minsan, akala natin transparency lang ang solusyon, pero ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob ng puso. At doon pumapasok ang salita ng ating Panginoon Diyos. Sabi sa Galatians 5 verse 1, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery."
Ang kalayaan na yun hindi lang mula sa kasalanan, kundi mula sa pagkukunwari, kasakiman at takot sa katotohanan. Ang ating Panginoon Hesus mismo ang nagpakita ng ganap na transparency ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Isang pag-ibig na hindi nagtatago, hindi nagbubulag-bulagan, kundi nagpapatawad, naglilinis at nagbibigay buhay. Pero sa likod ng ating mga sistema at debate, madalas nakakalimutan natin, walang tunay na reforma, kundi hindi ang ating Panginoon Kristo ang sentro. Therefore, ang panawagan ngayon ay hindi lang open budget, kundi open heart. Buksan mo ang puso mo sa ating Panginoon Hesus. Ibigay mo sa Kanya ang bigat ng pagkadismaya, ang pagod sa kalituhan, at hayaan mo ang Kanyang grace at justice ang maglinis ng lahat ng itinatago sa loob at labas ng gobyerno at sa loob ng ating kaluluwa. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama namin Diyos ng mga Panginoon sa lahat na nasa langit, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman. Turuan niyo po kaming maging tapat, hindi lamang sa batas ng tao, kundi higit sa lahat, sa iyong katotohanan. Linisin niyo po ang aming puso o aming Panginoon Diyos at itanim sa amin ang pag-ibig, awa at hustisya ng aming Panginoon Kristo. Gabayin niyo po ang aming mga pinuno upang ang bawat desisyon ay maging para sa kabutihan at katapatan. Dinadalangin namin o aming Ama na sa bawat gulo, ang aming Panginoon Hesus lamang ang manatiling sentro. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at salamat po sa aming Panginoon Hesus na siyang nabayubay sa krus upang kami po'y magkaroon ng buhay na mapayapa at buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus.